Welcome back dito sa ating YouTube channel. For this episode, tatalakayin natin ang dalawang uri ng pruning kung gaano ito importante sa ating mga pananim, particularly dito sa talong. So kung gusto malaman, panoorin natin makalipas ang ilang segundo. So, unahin natin itong top pruning. Before we proceed, disclaimer lang po, di pa po expert sa larangan ng pagugulay. Base lang po ito sa aking natutunan, lalong-lalo na sa Philippines Talong Expert. Maraming salamat sa pag-share ng expertise nyo, saka panonood ng mga videos patungkol sa paghahalaman, at saka na-experience ko rin dito sa mga tanim namin. So proceed na tayo dito sa top pruning. Explain ko dito guys ang right na pag-pruning at saka advantage at disadvantage sa method na to. So ang right na pag top pruning, tawag to sa Tagalog na pagkakapon. So dapat ang age ng tanim mong talong nasa 3 weeks to 1 month. Dapat naka-reach na siya ng 8 leaves. So sa nakikita nyo, yung pinakadulong dahon, so tinatawag ito sa Bisaya na udlot. So sa advantage ay guys, so ang purpose dito para mag-produce siya ng maraming sanga, kasi sa top pruning mag-produce siya ng pinaka-rate siguro mga 5 sanga. So imagine natin yung 5 sanga, puproduce yun ng bunga. So pangalawang advantage nito is hindi siya masyadong tatangkad, lalo na pag hybrid. Tsaka pala ang variety ng tanim kong talong is Fortuner F1. Pinaka reach itong height guys is 12 feet. So imagine natin yung height, kasing tangkad pa ng ordinaryong height ng Pinoy. So, sure ako pag every time mag-harvest kayo, kapag na-reach na yung height na yun, gagawa kayo talaga ng hagdan. So ganun ka hirap every time mag-harvest kayo. Isa yun sa purpose natin para hindi siya masyadong tatangkad. So the best itong win kung pang commercial purposes yung gusto mo, kumbaga yung nutrition farming. So proceed naman tayo sa disadvantage. Ang disadvantage naman nito guys, pagputol natin sa dulo ng leaves nito or udlot, medyo maliliit siya ng tubo kaysa sa hindi na prune. Pero hindi naman kalayuan yung agwat nila kasi nagpo-promote pa siya ng panibagong talbos. So pangalawang disadvantage ito guys, dapat hindi mo to binabarat sa pakain pag-apply ng abono, kasi marami na tong mapoproduce na bunga. Same lang to sa isang pamilya, yung maraming anak, tapos yung padrili pamilya is walang permanenteng trabaho. So talagang hindi niya mapapakain ng maayos yung kanyang mga anak. So ang resulta, malnourished. So ganito din sa tanim. Dapat kung maggawa ka sa practices na to, bigyan mo siya ng enough na protina. So every time mag-harvest kayo, kumbaga dito sa amin is twice a week, dapat bigyan natin ng pakain. So maski 10% lang ang ipakain natin, kasi na-experience ko to dito sa amin, iba talaga. Kasi yung practices namin dito is once a week or once a month lang yung abono. Medyo nawiwik yung kanyang mga bunga, magiging malnourished. Kasi sa pagugulay guys, hindi pa ako full time, nag-study pa po ako sa larangan nito. Pero soon, kung kawaan ng Diyos, ipo full time ko to. At the same time, sa pag-share ng knowledge about sa pagpa-farming, para mas marami tayong matulungan, saka ma-encourage, lalo na sa mga kabataan ngayon, kasi iba na talaga ngayon, more on technology. So dito sa pagugulay, i-apply natin yan. So maka-adapt tayo sa mga new technology para mas ma-enhance pa po or makaproduce tayo ng maraming ani. At yun na nga guys, ang advantage at disadvantage sa isang uri ng pruning, which is top pruning or pagkakapon. Bago tayo mag-proceed sa pangalawang uri ng pruning, nais ko pong magpasalamat sa inyo guys dahil na-hit na natin ang 1,000 subscribers.
So double celebration to, kasi sa 7 months kong ginagawa ang pag-YouTube, finally monetize na tayo. So maraming salamat sa support nyo guys, lalong lalo na sa aking La Familia. I love you all and ingat tayo palagi. At meron lang kong hingin na pabor sa inyo guys, sana every time na makapanood kayo sa aking mga videos, huwag na nating skip ang ads. So malaking tulong na po yun sa akin. At dahil dyan, shoutout natin ang ating mga kapwa vloggers. Unang-una, kung gusto na ng adventure at travel vlog, pakibisita si Boholanong Biyahero. At kung gusto naman ng primitive at random vlog with matching hugot lines, Nobski TV. Sa motovlogs naman, Jake Lums Motovlog, Warspeed Motovlog. Kung gusto naman makita ang mga area shot, pakibisita si Chums TV Chinoy. Sana masuportahan natin sila guys. Maraming salamat. Tsaka sa mga bago pa dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para always kayong updated sa mga new uploads. Ito yung pangalawang uri ng pruning. Sa procedure na to, gagamit na tayo ng gunting dahil magkakat na tayo ng mga sanga sa ilalim at matatandang dahon. So ito is highly recommended sa lahat ng variety, kasi sa top pruning mayroong variety na pwede mo nang hindi top pruning kasi kusa na siyang sumasanga. Tsaka para sa akin wala tong disadvantage. Explain ko dito guys, tatlong example bakit ko to sinabing highly recommended sa lahat ng variety. Unang-una, para every time mag-apply tayo ng abono is direct na sa taas yung mga protina, which is yung mga sanga na may bulaklak na at saka bunga. Sacrifice natin yung mga sanga sa ilalim. So pangalawa, mabigyan natin ng enough na hangin para hindi siya ma-polluted sa ilalim. So sa pangatlo, ito yung pinaka-importante para hindi siya pamugaran ng mga insekto sa ilalim. Saka every time na mag-spray tayo, synthetic or organic na insecticide at fungicide, mataas yung porsyento na matamaan natin sila. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung example sa na top pruning at saka wala para makita nyo ang diferensya. Dito guys, ipapakita ko sa inyo ang example sa na-top pruning at saka wala. Bago ko pala makalimutan guys, may right procedure po sa top pruning. So dapat ang time na gawin natin ang pagkapon or top pruning is morning. Huwag natin gawin sa afternoon. Bakit? Kasi ang temperature sa afternoon guys is pababa na. So pag time na nag-cut tayo sa afternoon, hindi na po mako-close yung tissue na top pruning natin. So ang tendency noon, papasukan yun ng mga insekto, kasi ang talong guys, ang pinaka issue natin na insekto dito guys is uod. So baka mapasukan siya ng uod, katulad ng shoot borer, kasi yun ang kadalasan nangyayari sa talong. Simple to guys, pero yun ang pinaka-importante dapat i-follow natin. So sa nakikita nyo guys, ito yung example sa na-top pruning. Mga ilang sanga kaya to, madami din. Portion na to, hindi pa to na kuhanan namin ng mga matatandang dahon sa ilalim. So kumbaga yung second stage sa pruning, yung matatandang dahon. Ito yung advantage sa na-top pruning, daming sanga. So pakita ko rin dito guys ang hindi na-top pruning.
So ito yung example sa hindi na top pruning. Tataas at tataas siya. Tapos syempre ang bunga sa first harvest mo is kaunti lang kasi ang target niya is tataas lang siya ng tataas. So pag hindi natin kinapruning, makaka-harvest ka ng marami sa kasing tangkad mo na. So yun yung disadvantage. Nasa inyo guys kung i-apply nyo to sa inyong mga pananim na talong. May recommend ko talaga to kasi based sa aking experience, hindi talaga siya masyadong tatangkad. Hindi pa abot sa baywang mo, makaka-harvest ka na ng marami. Hindi katulad ng hindi na top pruning, tatangkad na siya. Nasa dibdib mo na siya malapit, saka ka pa maka-harvest. Kasi dito sa area, mayroon akong hindi na top pruning. Kasi yun na nga, hindi pa ako full time sa pagugulay. Hindi ko talaga kaya na ma-pruning lahat. So tara guys, panoorin natin ang kaibahan sa na top pruning at saka wala. After 3 months guys, ito na yung ating talong. So malaki talagang tulong ang ginamit natin na method, especially ang top pruning. Sa nakikita nyo, hindi talaga siya masyadong tumangkad. At sana sa video na to, mayroon kayong kaunting natutunan kung paano gawin ang top pruning at Y pruning, kung gaano ito ka-epektibo o ka-importante sa ating mga pananim, especially dito sa talong. So hanggang dito na lang guys, sana'y mayroon kayong napulot na kaunting idea sa video na to. At kung may katanungan kayo guys at recommendation, comment down below na lang at sasagutin natin yan. So yun na guys, please like, subscribe and hit the notification bell and all para always kayong updated sa new upload. Hanggang dito na lang. Sana'y pagpalain tayo ni God. Let's do farming!